Lahat ng tao ay nagsusumikap para umasenso sa buhay. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 kailangan mong gawin para umasenso sa buhay. Number 1, matutong mag-ipon. Maraming gustong umasenso. Kaya lang, hindi naman marunong mag-ipon. Yes, nag-ipon nga. Yun nga lang, maling paraan. Paano ko nasabing maling paraan? Kapag may sobra lang sa kinikita, yun lang yung iniipon, mali po talaga yon. Paano ka aasenso kung palagi iyong barya lang or yung sobra lang mula doon sa iyong kita ang iyong iniipon? May mga pagkakataon po na walang natira. So, walang naiipon. Paano aasenso? Kaya dapat matutong mag-ipon ng tama. Paano? Ito po ang kailangan mong gawin. Kapag sumahod ka or kumita ka sa online selling mo or kahit na anong discarding ginagawa mo na kumikita ka ng pera, kailangan mong gawin muna doon sa natanggap na kita mo, meron kang iset aside kaagad 10% or 20% para sa iyong ipon. Meaning, bago ka gumastos, meron ka na kaagad na itabi na pera na pang-ipon. Pangalawa, matutong mag-invest ng tama at magnegosyo. Yes, kapag nais nating umasenso sa buhay, of course, karamihan naman talaga sa atin, nagsimula na naging empleyado, di ba? Pero wala talagang umasenso or yumaman or nagkaroon ng financial freedom sa employment. Kaya matuto po tayo doon sa pag-i-invest ng tama at pagnenegosyo. Kasi karamihan or lahat po talaga ng umasenso sa buhay, it's either they invest or they do business. Ngayon, syempre, kapag ikaw po ay nagtatrabaho, hindi naman kasi lahat ng tao, di ba? Pwedeng maging negosyante. Kasi may mga tao talaga gusto lang maging empleyado habang buhay. Again, this video ay para doon sa mga tao nais namang umasenso dahil gusto nilang subukan yung ibang bagay para umangat ang kanilang buhay. So, maaari kang mag-invest. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo kanina sa number 1, na matuto kang mag-ipon. Kung halimbawa, ginagawa mo na yung tamang pag-iipon mo, then yung naipon mo, palaguin mo. Paano mo yun mapalago? Of course, through investing. So, marami na pong mga investment instruments, legit and safe ha. Huwag po pumasok sa mga investment na madalian ang kitaan na ino-offer. Ay, mag-invest ka dito, madali ang kitaan dito. 1 linggo lang, 5 buwan lang, kikita ka na, dodoble na ang pera mo. Huwag kang pumasok doon kasi hindi ka talaga aasenso doon. Magiging zero ang pera mo doon. Kaya mag-ingat doon sa mga nag-o-offer ng mabilisang kitaan na investment. Para yung inipon mo, pinaghirapan mo, hindi naman 1, 2, 3, 0 siya. Saan ba pwedeng mag-invest? Marami po yan. Real estate investment, di ba? Or mga paper asset investment katulad ng mutual fund, direct stocks, UITF, yung mga tinatawag na real estate investment trust fund, at kung ano-ano pa, meron mga MP2, at kung ano-ano pa mga available na mga investment instruments. Basta, you have to take note, yung investment na legit and safe, hindi yung mabilisan ang ino-offer na kitaan. At syempre, huwag mo din kalimutan na magnegosyo. Bakit? Kasi syempre, you have to be wise. Yes. Anong ibig sabihin yan? Kapag ang isang tao nagre-rely lang sa sahod, syempre, kapag ka nawalan ng trabaho, di wala na, di ba? Kaya, para umasenso ka talaga. Meron kang trabaho, but you have to make sure meron ka talagang extra business. Meron kang side income business talaga. Bakit? Malaga yan. Para yung extra kita mo sa iyong negosyo, mari mong ilagay sa investment mo, talaga namang aasenso ka. Di ba? Yun po ang mangyayari sa'yo. Pangatlo, aralin yung mga ginagawa ng mga eksperto, mga expert pagdating sa pag-invest. You need to learn from them. Alam niyo po ba, nung ako'y nag-umpisa pa lang sa pag-invest, of course, kailangan kong malaman paano nga ba yung ginagawa noong mga tao na tinitingnan ko na successful na sila sa kanilang ginagawang pag-i-invest. So, syempre, nagtatanong ako, okay, uma-attend ako ng training sa kanila or even nagbabasa ako ng mga libro. Bakit? Doon ko makukuha yung knowledge.
And you have to take note, kapag nais mo talagang umasenso, ang kailangan mo munang iangat ay ang iyong kaalaman. Syempre, kung nakuha mo na yung knowledge ng mga expert, pwede mo silang gayahin. Pwede mo ring gawin kung paano sila nakapagsimula at paano sila naging successful. Hindi naman pwede yung inaral mo nga yung mga expert, inaral mo nga yung mga naging successful, kaya lang hanggang aral lang. Wala ka rin namang aksyon na ginawa. So, hindi rin po magbubunga ng pagkakaroon ng asensadong buhay yun. Pang-apat, intindihin ng mabuti ang iyong ginagawa. Yes, kapag ka pumasok ka na sa pag-invest, hindi ka lang dapat pumasok for the sake of gusto mo lang pumasok kasi parang curious ka lang. Kailangan mong maintindihan ano yung pinasukan mong investment. Halimbawa, nag-invest ka na ngayon sa mutual fund, naintindihan mo ba? Meron kasing mga tao nag-invest sa mutual fund tapos ngayon nabagsak, sinasabi, naku po, konti na lang yung pera ko, nawawala na po yung pera ko, bumababa po yung value ng pera ko. O, pumasok sa mutual fund investment na hindi naintindihan. Klarong-klaro. Bakit? Bakit ka natatakot na ngayon ay bumababa ang value ng mutual fund investment mo? Kung naintindihan mo talaga yan, hindi ka matatakot eh. Kung hindi, magsasabi ka, wow! Ang baba ng presyo! Bibili pa ako! Mag-i-invest pa ako! Maghahakot pa ako ng shares! Kailangan mong maintindihan kung ano yung ginagawa mo. Nagnenegosyo ka, bakit mo pinasok yung negosyo na yan? Paano ka ba talaga kikita dyan? Of course, lahat ng investment, lahat ng negosyo, may risk yan. Kaya kailangan mong maintindihan bago mo pasukin. Para, kung ano man yung mangyari, ikaw ang accountable doon sa aksyon na ginawa mo. At panglima, huwag mong hayaan na ma-scam or maloko ka dahil sa katakawan mo. Dahil sa pagiging ganid, di ba? May mga tao kasing gusto kaagad na, ay, ano bang magandang investment ngayon? Yung mabilis ang kitaan. Gusto kong pasukin yan. O, pinasok, tapos hindi na nakalabas. Bakit? Tapos, natapos din yung kanyang pera. Again, wag po maging matakaw. 'Di ba? Lahat ng mga tao na matakaw kapag kumakain ng, 'di ba? Kapag yung mga tao na kumakain tapos sobrang takaw, nabubulunan. Yan po yung mangyayari. Kapag magiging matakaw ka din sa iyong pag-i-invest, sa iyong pagnenegosyo, mabubulunan ka. 'Di ba? Kapag nasobrahan ka ng katakawan, nakamamatay din 'yan. Kaya mag-ingat para hindi ka mabiktima or hindi ka maloko. Sabi ko nga sa inyo, kailangan maintindihan mo. Paano mo maintindihan? Kailangan mo maglaan ng panahon para mapag-aralan yung investment na ino-offer sa'yo o yung negosyo na ino-offer din sa'yo na parang nagustuhan mo, nagkaroon ka ng interesado. You have to understand first para hindi ka kawawa dahil pinaghirapang pera mo yan. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din magkaroon ng idea, ito yung mga kailangan kong gawin para umangat na rin yung buhay ko.